tayo sa paggamit ng microwave oven, pagiging exposed sa mga x-rays, power lines, routers ng Wi-Fi, at paggamit ng cellphone. Lahat ng mga yan naglalabas ng electromagnetic field o EMF. Oo, hindi lang yan, Susan. Maging ang mga appliances sa bahay, nag-e-emit rin ng electromagnetic fields. Base sa pag-aaral sa Sweden noong 1993, mas mataas ang porsyento ng nagkakaroon ng cancer sa mga residenteng mas exposed sa EMFs. At sa ating bansa, araw-araw, exposed po tayo sa EMFs. Naku, sino ba naman ang gumagamit sa atin? Tinan mo yung cellphone, gumagamit tayo. Yung mga microwave, yung mga router. Lahat yan, kailangan natin sa ating buhay. Naku. Parang nakadepende na nga buhay natin dyan, di ba? Araw-araw, exposed tayong lahat sa electromagnetic field, ha? Ano nga ba ito? Alamin natin yan mula kay Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association. Good morning, Doc Leo. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga tagapanood ng Kape at Balita. Naku, Doc. Ayan, ano nga ba yung epekto ng EMF sa kalikasan? Oo, makakapiling din naman natin, makakasama natin si Kim Gargar ng Center for Environmental Concerns. Good morning. Ayan, Doc, ano ba itong tinatawag na electromagnetic field pollution? Kaya ka ba walang dalang cellphone? Oo, lagi akong gumagamit ng cellphone. Well, over 50 years, no, itong American Academy of Environmental Medicine ay nag-aral ng epekto ng environment to human health. No? Especially ngayon na nakikita ng mga doktor in the past 20 years na maraming electromagnetic hypersensitivity reaction sa mga pasyente nila na gumagamit ng cellphone, malapit sila sa Wi-Fi o wireless communication o yung mga condominium nila, mga bahay nila malapit sa mga electrical power lines o mga television, and ito ay nagiging sanhi sa tinatawag na electromagnetic hypersensitivity reaction at saka genotoxic effects to the body. At ano pong epekto nito sa ating katawan? Well, maraming, although these are not really clearly conclusive, hindi no? pa siya Kasi marami conclusive, pang studies dyan, but ang sinasabi nila na multiple studies have correlated radio frequency exposure with diseases like cancer, neurological dysfunction, immunological disorder, reproductive disorder, and especially electromagnetic hypersensitivity reaction. Oo, si Kim, siguro. So, doon sa mga, may mga ginagawa rin ba kayong mga pag-aaral tungkol dito? Actually, ang mga pag-aaral dito ay ginagawa karamihan sa ibang bansa kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kaunlad yung research and development natin. Ano. Kaya, pero yung science naman behind this electromagnetic radiation ay hindi naman siya bago. Matagal na, parang isang century na yung naintindihan natin yung teorya niya. Ang nanggagaling niya syempre sa mga, kapag merong kuryente, merong radiation, talagang hindi natin maiwasan yan. At kung ano yung epekto sa mga tao, ganun din ba sa kalikasan? Sa kalikasan kasi hindi pa namin na tinitingnan yung epekto niya, yung kung halimbawa sa mga puno or sa mga hayop. Pero kung sa general na epekto niya sa matao man yan o hayop or puno, pareho lang yung science behind that. So kung meron siyang epekto sa puno or sa hayop, ganun din ang epekto niya. So ano natin, pwede natin gawin para maiwasan nating ma-expose dito sa mga... kasi parang sa buhay natin, aminin natin yan, di ba, na ngayon meron pa ba taong walang cellphone? Sasaka siguro. Meron na rin yan. Sa mga probinsya, meron na rin. Mga kasi ginagamit din nila yan para sa kanilang negosyo. Mga kamag-anak nilang nandito sa syudad. Ano gagawin natin? Sa tingin ko, basi limitado pa rin lang yung pag-aaral ko dito. Pero sa tingin ko, hindi siya kababahala. Kasi halimbawa, yung power na nanggagaling halimbawa sa cellphone ay 1,000 times below siya sa power na makukuha sa microwave. Alam naman natin siguro yung microwave, di ba, ay nakakapagpainit siya ng pagkain, di ba? Ibig sabihin, talagang tumataas yung temperatura ng isang bagay.
Pero ang power na nanggagaling sa cellphone ay 1,000 times below siya noon. So kung meron mang pag-init, yung pag-aaral, nakita nila na yung pag-init niya, actually, mas maliit pa siya sa pag-init na nakukuha natin sa araw mismo. Ay, siguro. Dok, totoo ba yung kapag halimbawa natutulog ka, katabi yung cellphone mo, masama yun? Nakikilty ka. Kasi ganun ka ako lang. Alarm clock ko to Alarm clock. Saka syempre sa trabaho din natin. Oo, yung kailangan. baka bigla kang tawagan na habang natutulog ka. Dapat ba, Dok, wag na namin itabi yung Paano cellphone ba sa yun? pagtulog? Mas maigi ang mga dapat nating gagawin. Huwag palaging gamitin yung cellphone na matagal, no? Short Yung calls tawag. lang. Kung pwede, gumamit tayo ng landline. Okay, Bluetooth. Landline. Iba yung mga Bluetooth na... Basta masyadong malapit, it cannot be denied na ang cellphone emits some form of radio frequency. Although ang mga findings dito causing brain cancers are inconclusive. Maraming mga findings. Pero ang sinasabi ng World Medical Association or World Health Organization is that itong mga radio frequency devices, no, such as cellphone, are possibly carcinogenic. Possibly carcinogenic. Yun ang kanilang classification. So kung ang maibigay ko lang is a prudent use and prudent avoidance. What is prudent use? Gano'ng katagal? Sandali lang kung maaari, kung pwedeng gamitin natin yung cellphone, mas maigi yung mayroong earphone. No? Yes, o kaya yung mga Bluetooth nga na sinasabi. Yes, Nako, paano? Para hands-free. Order nga tayo ng earphone mamaya. Kasi minsan, di ba, ang tagal mo makikipag-usap pag may mga, yung mga nakikipag-business transaction, yung mga ganyan, matagalan yung pakikipag-usap. Sa ano po, yung mga, Dok, tama ba, itong mga sanggol o growing babies na exposed sa mga cellphone o mga laruang may wireless connection, ano epekto nito? Merong sinasabi na mas malakas ang epekto ng radio frequency sa mga bata because yung kanilang nervous system are still developing, no? Developing pa. Pero ito yung mga inconclusive reports. So ang sinasabi ko lang is that prudent avoidance ang importante dito. Kung very concerned ka sa radio frequency, well, avoid mo. Pero kung hindi ka naman, okay lang because the findings are still inconclusive. Ayun. Bakit po ba? Ano yung nasa radio frequency na nakakos na possibly ng mga tumor? Mayroong mga tumor na sinasabi nila, itong glioma, meningioma, no? Yun ang mga tumor. And also, kung masyadong malapit sa mata, nakaka-cause ng corneal and retinal damage, pati sa lens, mas maaga kang magkaroon ng cataract. Yun ang mga findings nila. Dapat pala, lakihan mo yung font sa cellphone mo. Para hindi mo na ilang lapit. Para malayo ka, hindi mo siya ilalapit ng gano'n. Ano po? So, although inconclusive naman ito, pero yun ang sinasabi natin, ang babalan natin is maigi na rin yung mag-iingat tayo. Prudent avoidance. Kahit sabihin niyo pang mga inconclusive pa yan, di ba? Pero hindi pa mga conclusive. Ano. Pero, Doc, iba ba ho, yung sa lifestyle ngayon kasi, Maris, di ba parang lagi tayo mabilisan yung paggamit ng microwave. Yes. Ang dami. Init mo na lang sa microwave. Init, ayaw na nila init sa kaldero. Bagong magluto. May radio frequency emission din So, yan. dapat po iwasan na rin pala yan. Mas may prudent paano mo avoidance iiwasan? talaga. Sa kaldero ka mag-init. Huwag kang mag-microwave. Kasi ang bilis-bilis, di ba, kapag halimbawa Ayun na nga, minsan. napaka-init. 1 minute and Talaga. 30 seconds lang. Kim. Kasi yung mga microwave oven naman, naka-design naman sila na yung microwave niya, nandun lang sa loob yun. So, hindi yan lumalabas habang naka-on. Pag binuksan mo yung oven, nawawala din yan. Namamatay siya. Kaya ang purpose lang talaga niya, para painitin yung pagkain. So, hindi naman siya ganun pa nakakabala yung pagkain. Pero pagka siguro araw-araw mong ginagawa, di ba? Ay, naku, aminin natin, may mga ano dyan, may mga guilty dyan, na init mo na lang sa Meron akong microwave. kaibigan, Matamad yung ulam niya, iba-ibang ulam na nasa refrigerator one Tas whole yan, week. ano lang, oo. Tapos, Sino yan? Ano na, ang kaibigan ko sa simbahan. Ay, di ba? So, paano? So, yung cellphone po, medyo i-minimize ang paggamit? It's better to use landlines. Kung gagamit ka ng cellphone, may earphone. Kung pwede, short calls lang, no? Ang paggamit ng cellphone. Mahirap na po kasi. Aralin natin ngayon. Talagang maganda nga kung i-heed natin yung advice na gumamit ng landline. No? Pero kasi ngayon, parang ang hirap eh. Lagi tayong on the Hindi, go. meron na nga lahat mobile landline. Yung mga mobile landline, Ganun ganun din yun eh. Kasi gagamit ka rin ng cellphone Basta
basta mayroong radio frequency, electrical devices, mayroong radio frequency. Mabuti yan. pala, lagi na lang walang signal. Para Oo. Pati yung mga buntis, yung mga, di ba, yung mga lalo-lalo na ho yun. Yes, no, may genotoxic effects yan, sa DNA, nagkakaroon deoxyribonucleic acid, yun ang ating kuan sa ating itong heredity, no, genetics, nagkakaroon siya ng DNA fragmentation, no. So masisira ang ating cells. Pero kahit walang kumbaga, signal, kahit walang signal. meron pa rin radiation na ini-emit yan. Ano ba yan? Bakit naman kasi itong mga cellphone na ito I-off na lang. I-off. Naku, hindi namin pwedeng i-off. Oo, magagalitan kami. Hindi, kasi kailangan natin sa trabaho natin, yung mga source natin, di ba? Yung mga kailangan natin interview. Sige, sasabihin, tatawagan ka na lang namin. Si Doc Olarte. Sasabihin ni Doc Olarte, I'll call you. I'm in a meeting. So, hintayin mo yung tawag niya. Hindi mo pwedeng i-off yung cellphone mo, di ba? Di ba, Doc? Ganun po. So, may mga, ano na ho ba? May mga studies na, kaya ho, medyo dumadami ho yung kaso ng cancer. Iba-ibang klase na nga ng cancer. Kaya nagugulat na nga tayo. Pwede hong may kinalaman doon sa mga gadget ngayon na talagang ginagamit ho ng marami na? Maaari, pero ang sinasabi ko lang, inconclusive ang findings. Wala pa. Yes, but ang importante dito is prudent avoidance. Nonetheless, Doc, kumbaga, naka-incorporate naman sa mga bagong gadgets na ginagawa yung mga pag-aaral na ganito para, kumbaga, di ba, syempre, paunlad ng paunlad yung teknolohiya. Baka naman darating yung panahon na kahit na gamitin mo ng gamitin, hindi na siya makakasama sa health. binablock na niya yung radio frequency, whatever. There are 5 billion users of cell phones sa buong mundo. Imagine 5 billion. Napakadami. Kaya ang sinasabi ng World Health Organization is that it is possibly carcinogenic, but the findings are inconclusive. Ay, naku po. Ano papayo niyo doon sa mga mahilig sa gadgets? Naku, hindi mapakali. Prudent avoidance. Prudent avoidance pa rin. Ako, siguro, bigyan natin, Kim, ano ba? Madaliin na natin si Kim. Kim, ano final message natin sa mga... Nag-agree ako dun kay Doc, pero ang ano ko lang is, huwag tayo masyadong mapraning sa mga nababasa natin na ganyan. Basta kung kailangan natin gamitin yung mga gadgets, gamitin natin. Oo, kasi minsan hindi naman talaga maiwasan na expose sa mga EMF, diba? Kailangan. Yung benefits na kukuha natin, like communication, mas mabilis na pag-communicate, yung ano siya. Siguro i-minimize na lang natin. Buhay. Saka pag natutulog tayo, Maris, ilayo mo na. Ilayo mo na yung Imagine pala yung cellular phone, no, itong mga radio frequency exposure, mayroon genotoxic effects sa ating sperm cells. Sperm cells sa lalaki. Nako. Baka kaya minsan may mga hindi magkaanak. Yes, blood vessels, lungs, at saka yung immune system, bone marrow, na apektuhan. Ang akin lang talagang it caused me so much concern is yung genotoxic effects sa sperm cells ng mga lalaki. Ano final message natin, Doc Leo? Well, ang sinasabi ko ulit is prudent avoidance. The findings are inconclusive naman, but maganda na rin yung mayroon tayong prudent avoidance. Siguro kaya yung mga ano natin, mga ninuno natin, ang haba ng buhay. Ano po? Yeah. Kasi wala pa naman silang cellphone noon di ba? Lumalakas pa nga yung mga lungs nila Okay, maraming salamat po, Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association at kay Kim Gargar ng Center for Environmental Concerns sa pakikipagkape at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga.